Ang babaeng ito ay isang senior engineer. Pero bigla siyang nagnakaw sa bangko. Pagkatapos ng pagnanakaw, wala siyang balak tumakas. Hinihintay pa niya ang mga pulis para arestuhin siya. Ang mas nakakalito pa, sa korte, hindi nagbigay ng depensa ang babae. Pinakinggan ang sentensyang 25 taong pagkakakulong. May misteryosong ngiti pa sa mukha ng babae. Dahil sa seryosong kalagayan, inilagay ang babae sa selda kasama ang isang nahatulan ng kamatayan. Roses, ang nahatulan ng kamatayan na 7 araw na lang at bibitayin na. Pero balak ni Roses na wakasan ang buhay niya bago pa man iyon. Nakita ni Garcia na inilagay ni Roses ang piraso ng salamin sa kanyang kamay. Pero hindi niya pinigilan si Roses. Hanggang sa umalis ang mga pulis. Yinakap ni Garcia si Roses. Ako ang nanay mo. Narito ako para iligtas ka. Si Roses ang anak ni Garcia. 2 araw ang nakalipas, si Roses ay nabuli ng isang grupo ng mga tulisan. Para ipagtanggol ang sarili, sinaksak ni Roses ng baso ang leeg ng tulisan. Makapangyarihan ang sigang iyon. Kaya naman, hinatulan ng korte ng kamatayan si Roses. Si Garcia, hawak ang ebidensya, ay lumuhad sa harap ng hukom. Ngunit ang hukom mismo ang kasabwat ng mga gangster. Wala nang pag-asa, magagamit lamang ni Garcia ang sarili niyang paraan para iligtas si Roses. Si Garcia ay dating isang namungunang inhinyero. Ang plano ng estruktura ng kulungan ay mismong si Garcia ang nagdisenyo 20 taon na ang nakalipas. Dahil ibinunyag niya na kinukurakot ang materyales sa proyektong ito. Kaya siya'y binoykot ng lahat. Napilitan si Garcia na magtayo ng maliit na kainan para mabuhay. Ngayon, ang buong plano ng kulungan ay nakatato na sa katawan ni Garcia. At ang tanging layunin ni Garcia sa pagpasok sa kulungan ay, Roses, kailangan nating tumakas. Hindi makakatakas si Garcia nang walang tulong. At ang kailangan niya muna ay isang tornilyo. Napansin ni Garcia ang ilalim ng kalabangang mesa. Sakto namang naroon ang kailangan niya. Kaya sinadya niyang itapon ang plato. Habang naglilinis, sinimulang kalasin ni Garcia ang tornilyo. Para iligan ni Roses ang atensyon ng kanyang ina. Idinikit niya ang mainit na mangkok ng lugaw sa braso niya. Nang makitang may paparating ay agad na nagtaas ng kamay si Roses. Nakiusap siya na dalhin siya sa doktor. Dahil natatakot siyang maimpeksyon ang sugat. Pero hindi basta-basta naaawa ang mga pulis. Impeksyon. Malapit ka ng bitayin. Mas mabilis ang bala kaysa sa bakterya. Kaya naman, tinanggihan si Roses nang walang pag-aalinlangan. Pero sapat na yung maikling oras na yun para matanggal ni Garcia ang tornilyo. Pero nang handa na silang umalis, tumunog ang metal detector sa pinto. Ilang baril agad na itinutok kay Garcia. Sinuri siyang mabuti ng metal detector. Pero nakatago ang tornilyo sa medyas niya. Kumuha si Garcia ng hairpin mula sa buhok niya. Ito ba ang sinasabi ninyo? Bakit ka nagnakaw ng chopstick? Naputol kasi ang tali ng sapatos ko. Natatakot akong mabawasan ng puntos sa itsura. Kaya ginamit ko yun para atali sa buhok ko. Ang paliwanag ni Garcia ay matagumpay na nakapasa sa inspection. Pagbalik sa kwarto, tinanggal ni Garcia ang tornilyo. At kinayas ito sa gustong niyang hugis. Sa ngayon, ang babaeng leader ng sindikato na si Dolphy ay nakalaya na. Dito, si Dolphy ay pangalawa lamang sa isa, higit sa libo-libo. Kapag nagkasala ka sa kanya, mas gugustuhin mo pang mamatay. At ang plano ni Garcia na tumakas ay kailangan ng tulong niya. Diretsahang sinabi ni Garcia kay Dolphy ang tungkol sa plano. Ngunit para kay Dolphy, gusto lang ni Garcia na magpakamatay. Diretsahan niyang tinanggihan si Garcia. At gusto pang iulat ang lahat sa pulis. Pero bago makulong, siniyasat ni Garcia ang nakaraan ni Dolphy. Si Dolphy ay isang baliw sa pag-ibig. Para akuin ang kasalanan ng asawa. Kusang loob na nagtiis si Dolphy dito ng 20 taon. Pero sabi ni Garcia, ito ba si Baobao, ang anak ng kaibigan mo? Ang cute niya. Sayang. Malapit nang mamatay si Baobao. Ang anak ko ay malusog. Ang lakas ng loob mong isumpa siya. Pumasok pa sa kulungan para sa asawa mo. Pinanggako niya sa'yo na aalagaan niyang mabuti si Baobao. Pero, talaga bang nagtitiwala ka sa asawa mo? Sa mismong oras na ito, dumating ang asawa ni Dolphy para bumisita. Sinabi ni Garcia kay Dolphy na pag-isipan niya itong mabuti. Sa pagkakataong ito, may kasama ng ibang babae ang asawa ni Dolphy. Makalipas ang 3 araw, magpapakasal na sila. At saka,
Malubha ang sakit ng anak ni Dolphy. Malapit na siyang mamatay dahil walang pambayad sa operasyon. Agad nagalit si Dolphy. Siya na ang sumalo ng kasalanan ng asawa niya. At ibinigay pa niya ang kumpanya sa asawa niya. Pero panunuya lang ang natanggap niya mula sa asawa niya. Sa huli, tinanggap ni Dolphy ang alok ni Garcia. Napakakuryoso ko. Sa totoo lang, bakit mo gustong tumakas sa kulungan? Katulad kita. Gusto ko rin iligtas ang anak ko. May sakit din ba ang anak mo? Wala. 6 na araw na lang. Iyon ang sentensya ng kamatayan ni Roses. Dahil sa pag-ibig, nagkasama sila sa iisang panig. Sa pagkakataong ito, ang tornilyo ay naging kasangkapan para makatakas. Ang likod ng tangke ng tubig ang pinakamahinang parte. Diretso itong nakakonekta sa tubo. Sinasamantala ang kapabayaan ng mga pulis. At nabuksan nila ang pader na ito. Para mabuksan ang importanteng tunnel. Kinailangan nilang magtagal doon. At dapat may tao sa kama. Kaya sinamantala nila ang pagtatrabaho sa kulungan para magnakaw ng mga materyales. Gumawa ng 2 pekeng ulo. Bago pumasok sa tunnel, kailangan nilang maghanda ng gamit. Kailangan natin ng asin at suka. At pati hydrogen peroxide. Pagkatapos maghanda, inilagay nila ang mga pekeng ulo sa kama at pumasok sa tunnel. Ang tunnel ay parang labyrinth sa ilalim ng lupa. Nakakatulong din ang mapa na hawak ni Garcia. Ang bakal na balangkas na ito ay gawa sa pinakamagandang kalidad ng bakal. Kung gumagamit ng suka at hydrogen peroxide, maaaring masira ang bakal sa loob ng ilang oras. Para kumupas at lamambat ito, habang mas matagal tayong maghintay, lalong nagiging balisa si Roses. Biglang nahulog sa lupa ang kanyang salamin na ginagamit sa pagtingin sa tunnel. Bagamat nakuha agad ni Roses ang kanyang gamit, pero dahil dyan, naaga ang atensyon ng mga nagpapatrolya. Ang himbing naman ng tulog ng matandang to. Ang ingay-ingay na, wala pa ring reaksyon. Sa gitna ng gabi, gising pa. Anong ginagawa mo? Sinong nanggugulo? Ayaw niyo na bang mabuhay? Bawat hakbang ngayong gabi, parang naglalakad sa talam ng kutsilyo. Isang maling hakbang, isang segundong pagkaantala. Patay tayong 3. Halos tapos na. Sandali lang. Ano pang hinihintay mo? Kinakalawang na ito hanggang dito. Sigurado akong masisira ko to. Kung maghihintay ka pa, paano kung mahuli tayo ng bantay? Kung babaguhin mo, mag-iingay. Tiyak na maririnig yan ng mga gwardya sa labas. Kaya ano ang iyong paraan? Paano natin ito sisirain? Tren. May riles ng tren sa labas. May dadaan na tren mamayang 18 minuto pasado 10:00. Tanging ingay lang ng tren ang makapagtatakip sa ingay ng gagawin mo. Give in.
Ang himbing naman ng tulog ng matandang to. Ang ingay-ingay, hindi man lang gumalaw. Mga pulis, anong nangyayari? Ang himbing ng tulog mo. Nag-iinspeksyon kami, hindi mo ba narinig? Inaantok lang ako. Tapos na naming hukayin ang tunnel. Paano tayo makakatakas dito? Nasaan ang mga tutulong sayo? Kailan sila darating? Galing sila sa ibang bansa. 3 araw pa. Sa paligid ng kulungang ito, sa loob ng 100 milya, puro pulis ang nakabantay. Kung walang sasakyang tutulong, kung tatakas tayo, kamatayan lang ang naghihintay sa atin. Makalipas ang 3 araw, darating ang mga reinforcement. Iyon lang ang tanging pagkakataon para makatakas tayo. Pagkalipas ng 3 araw, sa gabi, gagamitin natin ang tunnel na iyon para makalabas. Kapag nakapasok tayo sa ventilation shaft, makakarating tayo sa opisina ni Tiencone. Bakit tayo pupunta sa opisina ni Tiencone? Lahat ng pintuan sa labas. May mga pulis na nagbabantay. Bakod, matataas na pader. At mayroon pang high voltage na kuryente. Paano nyo kami papatakasin yan? Puntahan nyo ang opisina ni Tiencone. Gagamitin ko ang computer niya para i-hack ang sistema ng kuryente ng kulungan. Putulin ang mataas na boltahe. Bago pa man magsimulang muli ang backup na kuryente, mayroon tayong 10 minuto. Sa loob ng 10 minutong ito, kailangan nating mula sa opisina, pumunta sa pinakamalapit na timog kanlurang sulok. Bago pa man bumalik ang mataas na boltaheng kuryente, kailangan nating umakyat sa bakod at tumakas. Kung hindi tayo makaakyat agad, at may balik ang mataas na boltahe, patay tayo. Mahigit 100 ruta na ang kinwento ko. Ito lang ang daan na pwede. Maikli ang oras, mabigat ang responsibilidad. Isang maling hakbang lang. Patay tayo. Sinong Samira sa mesang yan? Payo ko lang, umamin na kayo. Malinaw na kulang ng 1 tornilyo yung mesa. Kung hindi, hindi masisira yung mesa. Nasaan na kaya yung tornilyo na yon? Mga empleyado kami ng kantina. Ba't naman ako magnanakaw ng tornilyo? Daan-daang preso ang kumakain dito sa kantina araw-araw. Malay mo, sila nga ang mga takas na magnanakaw. Tara na, suriin ang mga selda. May paparating, bilisan nyo. Sorpresang inspection. Bigla ang inspection. Anong ginagawa nyo dyan? Tumayo ng tuwid. Itaas ang mga kamay. Lumapit ka. Paghahanap ng katawan.
Ano yang hawak mo? Ulat sa pulis. Wala akong hawak. Kung gayon, itaas mo ang mga kamay mo. Para masuri ko. Ipakita mo sa akin ang mga palad mo. Anong hawak mo? Wala. Itaas mo ang paa mo. Itaas mo ang isa pang paa. Ulat, Commander. Walang nakita. Ay, Diyos ko, Roses. Umihi ka na naman sa kama. Ay, Diyos ko. Ulat, Commander. Gusto ko pong magpalit ng kwarto. Sa loob ng 2 araw, babarilin na si Roses. Sobrang takot siya, halos mamatay na sa nerbiyos. Araw-araw siyang umiihi sa kama. Hindi ko na kaya. Palitan niyo ako ng kwarto. Sige, sige. Tumahimik ang lahat, tumayo ng tuwid. Yung nakaw na tornilyo sa dining hall. Seryoso ang pamunuan ng kulungan dito. Sisiguraduhin naming iimbestigahan ito ng husto. At saka, nagutos si Direktor Tiena. Maglagay ng CCTV sa bawat selda. Bukas ng umaga. Ang unang batch ng CCTV ay dadalhin sa kulungan. At ikakabit agad sa araw ring iyon. Simula bukas. Lahat ng kilos ninyo sa loob ng selda ay makikita ng malinaw sa control room. Kaya pinapayuhan ko kayong lahat na huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kayong magtangkang gumawa ng anumang kalokohan. Sinasabi ko sa inyo, kung sino man ang may balak tumakas sa kulungang ito, kaagad-agad. Diretso ka sa krematoryo niyan. Lahat ng gustong tumakas dito, kamatayan lang ang naghihintay. Narinig niyo ba lahat? Magkabit ng CCTV. Bukas. Sa ilalim ng pangangasiwa ng mga warden. Buhatin natin yang tangke ng tubig. At tumakas mula sa kulungan. Hindi pwede. Hinding-hindi pwede yan. Kung maghintay tayo hanggang bukas, wala na tayong pag-asa. Kaya kailangan nating kumilos agad. Tumakas ngayong gabi. Baliw ka ba? Walang sasakyang magliligtas. Kahit makatakas tayo, kamatayan lang ang naghihintay.
Mapapansin ng mga gwardya na wala tayo sa mga kama natin. Kapag tumunog ang alarma, hahabulin tayo ng mga pulis. Kung gusto mong tumakas sa lupa, 0% ang tsansa nating mabuhay. Kahit 1% lang ang tsansa, hindi ko rin kayang hayaang maghintay na lang mamatay ang anak ko sa kama. Kaya hindi ko rin isusugal ang anak ko sa 1% tsansa na yan. Na basta ko na lang siyang panoorin mamatay. Isang porsyento. Hindi ba ako karapat-dapat sa 1% yun? Ayokong makasama pa ang ibang tao. Anong ibig mong sabihin, Roses? Suko na ako. Hindi ako sasama sa inyo sa pagtakas. 1% lang ang tsansa na magtagumpay tayo sa pagtakas. Pero kung ititigil ko ang balak, ang tsansa ninyong makaligtas ay magiging 100%. Kahit na nakahanda na rin naman ako sa parusang kamatayan, hindi ko isusugal ang buhay ng nanay ko para lang sa 1% tsansa na yan. Roses, huwag kang gagawa ng kalokohan. Mag-iisip ako ng paraan. Paraan? Ano pang paraan ang naiisip mo? Sabi mo na. 3 araw na lang ang natitirang pagkakataon natin. Pero bukas, maglalagay na ng CCTV sa selda. Kaya pati itong tanging daan, sarado na rin. Nanay, hindi niyo ako may iligtas. Magising na po kayo. Itigil niyo na po yan. Ang pagtakas. Hindi ko papayagan na magpatuloy ka pa. Gusto mong umatras. Hindi ako papayag. Kayo ang humila sa akin papunta rito. Ngayon, sa kalagitnaan, gusto niyo akong itulak pababa. Hindi pwede, Dolphy. Huwag mong galawin ang nanay ko. Huwag mong isipin na kung hindi ka tatakas, ililigtas namin ang nanay mo. Sinasabi ko sa iyo. Ang anak ko ay hindi pa rin alam kung nasaan. Kahit 1 minuto, 1 segundo pa, baka lumala ang sakit niya. Kung mabaygo ako sa pagtakas dahil sa inyo. Kung dahil dito ay lumala ang sakit ng anak ko. Papatayin ko kayo, mas malala pa ang kamatayan kaysa sa sitwasyon natin ngayon. Alam ko. Ginagawa mo to para iligtas ang anak mo. Pero kung ako ang anak mo, mas gugustuhin ko pang mamatay ng mag-isa sa kama. Kaysa marinig na binaril ang nanay ko. Kung hindi dahil sa akin. Sana maganda ang buhay ng nanay ko. May naisip ako. Ngayong gabi tayo kikilos. Paano tayo kikilos, inay? Ang problema na lang ngayon ay ang mga CCTV. Ngayong gabi, yung 2-3. Pupunta tayo sa opisina ni Tiencone. Mag-i-install ako ng timer sa computer ni Tiencone. Pagkaraan ng 3 araw, kapag nagsimula ang programa, automatikong mapapatay ang kuryente sa buong kulungan. Ang sistema ng seguridad at mataas na bolteheng kuryente ay pansamantalang mawawalan ng bisa bago bumalik ang kuryente. Mayroon lamang tayong 10 minuto ng brownout. At kailangan nating umalis mula sa kulungan. At pumunta sa timog kanlurang sulok sa lalong madaling panahon. Umakyat sa bakod at saka tumakas palabas. Pero ang lahat ng ito ay kailangang matapos sa loob ng 10 minuto. 10 minuto.
Hindi ito ang opisina ni Tiencone. Nasa hilagang sektor tayo. Mga 2 kilometro ang layo mula sa sulok ng Timog Kanluran. Hindi pa kasama ang pag-akyat sa bakod at pagdaan sa tubo. 10 minuto lang ang meron tayo. Paano tayo makakatakas? Sabi ko nga, kaya natin yan. Huwag mong kalimutan. Magkasama tayo sa laban na to. Kailan tayo kikilos? Ngayon na. Nanay. Yung sinasabi mong pagtakas. Sabay tayong tatakas. Oo. Magbantay ka muna. Babalik ako agad. Tara na. Anong tinitingnan mo? Tama ka. Ano? 10 minuto. Hindi sapat ang oras. Mula sa kulungan hanggang sa Timog Kanlurang sulok. Hindi sapat ang 10 minuto. Buwisit. Gusto kong aipangako mo sa akin. Protektahan mo si Roses para sa akin. Iligtas mo siya ng walang gallows. Mula sa kulungan hanggang sa Timog Kanluran. Hindi sapat ang 10 minuto. Kaya kailangan nating maghiwa-hiwalay. Gusto kong isama mo si Roses, para makatakas ng ligtas. Pupunta ako sa opisina ni Tiencone. Susubukan kong pahabain ang tagal ng brownout. Hanggang sa makita ko. Kayo ni Roses na makatakas mula sa kulungang ito. Ang ibig mong sabihin, kami ang tatakas, at ikaw ang may iwan. Mamamatay ka niyan. Para iligtas ang anak mo. Para makahabol sa oras. Isinugol mo ang buhay mo. Simula nang tumapak ako sa kulungan. Hindi ko na inisip na makakalabas pa ng buhay. Alam kaya yan ni Roses? Nakita mo naman siguro. Siguradong hindi papayag si Roses. Kailangan lang natin siyang itago. Dolphy. Gusto kong mangako ka sa akin. Kailangan mong protektahan ng mabuti si Roses. At ilabas mo siya ng ligtas. Sigurado ka bang hindi ka nagsisisi? Isa ka ring ina. Dapat alam mo kung ano ang tunay na pagsisisi. Sige. Ipinapangako ko sa iyo.
Sigurado ka bang walang CCTV sa kwartong ito? Ang kulungang ito ay orihinal na kabilang sa pamilya Tien. Pumunta dito si Tien Cone para maging manager. Para lang magsaya at maghanap ng katuwaan. Kada 2 o 3 araw, nagdadala siya rito ng mga babae para magsaya. Paano magkakaroon ng CCTV dito? Tien Cone. Marunong pumili ng lugar si Young Master Tien. Unang beses ko yan sa kulungan. Tulog na siya. Young Master Tien, gusto ko pa ng stimulation. Hintayin mo ako saglit. Kukuha ako ng ilang stimulant. Oras ng pagdating ng rescue team. Sigurado ka na ba? Noong nakaraan, sabi ng nagbalita, mga alas 6 o alas 7 ng gabi. Pero hindi pa napagdedesisyonan ang eksaktong lugar. Kaya itatakda ko ang oras ng pagkawala ng kuryente. Sa 13 minuto pasado alas 8 ng gabi, pagkalipas ng 3 araw. Sa oras na iyon, wala na ang mga tauhan ng inspection sa VIP room. At ang pinakamahinang puwersa ng pulis ang magbabantay. Napagdesisyonan mo na ba, kapag nagsimula na ang programa, hindi na ito mababago. Babantayan kita. Tapos ka na ba? Nandito na si Tien Cone. Malapit na ako. Mauna ka na. Tapos na ba? Bilisan mo. Malapit na ako. Yung computer ko, bakit parang iba yung pwesto? May gumalaw kaya sa computer ko? Tien Cone, tapos ka na ba? Bakit ka nagmamadali? Maghintay ka lang dyan. Hello, baby. Ako to. Nasa kulungan ako. Anong pinagsasabi mo? Paano ako makikipaglandian sa ibang babae?
Hindi kita minumura. Ang minumura ko ay tren. May tren na dumadaan sa kulungan ko. Hindi ka pa ba nakapunta sa kulungan ko kahit kailan? Huwag kang magkamali ng intindi. Tunog lang yun ng tren. Kung patuloy mo akong sinasabihan ng kalokohang ito, huwag na tayong magkita pa pagkatapos nito. Bakit? May plano ka ba bukas ng gabi? Huh? Palagi akong may oras. Sige, sige. Bukas ng gabi, maligo ka ng mabuti, tapos hintayin mo ako. Bakit UP ang lalagyan ko ng gamot? Sinong tumapak dito? Sinong tumapak sa mesa ko? Young Master Tien. Hindi na kita kayang hintayin pa. Sandali lang. Parating na ako. Naitakda na ang timer. Pagkatapos ng 3 araw, 8:13 PM. Iyon ang nag-iisang pagkakataon mo para makatakas. Ito ang mapa ng daan. Kailangan mong tandaan itong mabuti. Walang dapat maging pagkakamali. Kanluran Timog na Tarangkahan. Gusto mong dumaan kami ng lantaran sa Kanluran Timog na Tarangkahan. Akala mo ba kami ay mga gwardya? Marami na akong ginawang simulasyon ng mga ruta. Para mahanap ang pinakaligtas at pinakamabisang daan. Magpanggap ka lang na gwardya. Para makalabas ka sa gusaling ito. Kung gayon, paano ko gagawin? Susi. Gusto kong kopyahin ang susi ng Tarangkahang Timog Kanluran. Nasaan na yung panlinis ng lababo na pinanakaw ko sa'yo kanina? Dumadaan ang tubong ito sa pader ng Tarangkahang Timog Kanluran. Ngayon, papatuluin ko ito. Sisirain natin ang pader.
Subukan mong suhulan ng mga gwardya. Para ayusin nila na doon tayo magpinta. Ito lang ang pagkakataon. Para malapitan natin ang susi. Malapit na. Humanap ka ng ipampukpok. Umalis ka dyan. Payapa naman ang dingding. Bakit biglang tumutulo yan? Sabi nila, luma na raw ang tubo. Kagabi raw pumutok ang tubo. Buong gabi raw tumutulo ang tubig. Medyo nagugutom ako. Kumuha ka nga ng makakain. Sige. Anong susi kaya ito? Pinapatawag ka ng manager. Sige, pupunta na ako. Sampu itong susi. Bilisan mo, 5 minuto na lang. Kailangan pa nating pumunta sa pagawaan mamaya. Ang tagal naman, walang nagbubukas ng pinto. Sino kaya ang nakakaalam kung anong susi ang gagamitin sa pintuan na to? Nanay, 5 minuto na lang. Magkakasya ba ang oras? Siguradong magkakasya. Nakita ko na. Nakita mo na ba yung susi? Walang dumarating. Anong nakita mo? Kahit hindi niya ginamit ang susi para buksan ang pinto, nang pumili siya ng susi. Napansin niya ang 3 sa mga iyon. Siguradong kasama doon ang susi ng tarangkahan sa Timog Kanluran. Naalala ko na ang hugis ng mga iyon. Kakopyahin natin. Siguradong may isa doon na makakapagbukas ng tarangkahan sa Timog Kanluran. Garcia, nakasabit sa baywang niya yung mga susi. Paano natin yun makokopya? Bilisan mo, bilisan mo. Pasensya na. Anong ginagawa mo? Pupunasan kita. Sige na, sige na. Magtrabaho ka na. Opo. Ano bang klaseng paglalakad yan?
Bilisan nyo. Pauwi na siya. Bilisan nyo. Magligpit na kayo. Magtipon-tipon na. Hindi pa tapos ang trabaho sa pagawaan. Huwag mo akong hawakan. Basta paglingkuran mo ako ng mabuti. Pag-iisipan kong bawasan ang sentensya mo. Huwag. Ayoko. Nahihiya ka pa ba? Pasok. Ginoong Tien, anong problema? Kunin niyo ang sample ng dugo sa damit ko. At ikumpara ang DNA sa lahat ng preso dito. Magpa-DNA matching kayo. Mas mabuti pang magpanggap kayong nagbabasa. Pagbabago ng isip. Huwag niyong hayaang makahalata sila ng kakaiba. Mga kwento ni Andersen. Naaalala ko noong bata ka pa. Ito ang paborito mong libro. Gabi-gabi, gusto mong ipabasa ko ito sa iyo. Inay. Sige na, basahin mo ulit sa akin. Anong gusto mong basahin? Inay at si Kamatayan. Basahin mo. Pagbabago raw ng isip. Kahit man lang magpanggap. Ang kamatayan ay nagbagong anyo bilang isang matandang lalaki. Kinuha niya ang batang may malubhang sakit. Hinabol ng ina sa gitna ng matinding nyebe. Gusto niyang maabyutan ng mga yapak ng kamatayan. Sa daan. Kinuha ng espiritu ang karwahe ng ina. Isang tinik ang tumusok sa puso ng ina. At wala nang ibang magawa ang ina. Kinuha ng bruha ang kabataan ng ina. Kaya ang bughaw na buhok ng ina ay naging puting pilak. Pagkatapos ng lahat ng ito, sa wakas ay natagpuan ng ina ang kamatayan na kumuha sa bata.
At saka, naantig ng pagmamahal ng ina ang kamatayan. Nabawi ng ina ang kanyang anak. Pagkatapos gumaling ang bata. At lamaking malusog. Mula noon, sila'y namuhay ng maligaya magpakailanman. Hindi ito ang tunay na katapusan ng kwento, di ba? Tumayo ang lahat, kumuha ng dugo para sa test. Ano ito? Paano ito nahulog ng ganito? Ito ang sulat ko para sa anak ko. 6 na taong gulang pa lang ang anak ko, pero hindi pa siya marunong bumasa. Kaya karaniwan. Ganito lang kami nag-uusap. Lumabas ka. Pagsusuri ng dugo. Bakit kailangan ng pagsusuri ng dugo? Hindi kami nakatanggap ng malinaw na abiso. Sino sa tingin mo ikaw? Ito ay utos na galing kay Young Master Tien. Kailangan pa bang ipaalam sa'yo yun? Ang pagsusuri ng dugo ay dapat mayroong sapat na dahilan. Malinaw na nakasaad sa batas. May karapatan ng mga kriminal na malaman. Ang pagkuha ng DNA. Dapat mong ilihim ito. Huwag kang maghinala ng kahit sino. Sa ngayon, may nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng kulungan. Kaya, lahat ng preso sa kulungan ay kailangang magpa-blood test. Bakit mo iniiwasan ang blood test? Itinatago ka sa akin, di ba? O kaya, ikaw na mismo ang magpaliwanag kay Young Master Tien. Naiintindihan ko. Makikipagtulungan ako. Kumusta si Baobao? Nasa dating asawa mo pa rin si Baobao. Pero, sa loob ng 2 araw, dadalawin natin siya sa tamang oras. Dalawang araw na lang, bakasyon na. Saan mo balak dalhin si Baobao? Wala pa akong plano. Kaya nga nagtatanong ako sa iyo. O kaya, dalhin ko kaya si Baobao para lumangoy? O kaya, pumunta kaya tayo sa gubat? Gusto nyo bang umakyat tayo ng bundok? Pero kasi holiday, maraming tao. Natatakot akong ma-traffic.
Nanay. Nanay, heto ang susi ninyo. Talaga bang nabubuksan nito ang pintuan sa Timog Kanluran? Hindi ako sigurado. Kailangan nating subukan para malaman. Kahapon, pinatagusan na natin yung pader. Maghintay tayo ng kaunti para matuyo ang masilya. Kailangan pa nating pinturahan ulit. Hanggang doon. Susubukan ko muna itong mga susi. Para masigurado ng husto. Kapag tumakas na. May bagong balita. Darating sila sa loob ng 2 araw. Pero hindi pa napagdedesisyonan ang lugar ng pagkikita. Saan tayo dadaan? Dadaan ba tayo sa tabing ilog? Sa kalsada sa gilid ng ilog? O aakyat tayo ng bundok? Sa daan na tatawid sa bundok? O papasok tayo sa gubat? Ang daang Titan ay tumagos sa gubat. Pagkalabas natin sa kulungan, 300 lang ang pagpipilian natin. Para malaman kung saang daan tayo tatakas. At kung saan tayo magkikita. Kailangan nating malaman kung saan manggagaling ang mga pulis sa labas. Kung mali ang daan na pipiliin natin, ang pagpasok sa daan na maraming pulis, ay parang pagtalon sa hukay. Sino ba ang nakakaalam kung saang daan may maraming istasyon ng pulis? Sino ang nakakaalam kung saan manggagaling ang mga taong iyon para tumulong? Kung hindi mo alam, kung gayon, ako mismo ang pupunta para tingnan. Mag-isip ka ulit. Masyadong mapanganib ang planong ito. Kung mahuli tayo, patay ka. Kung hindi natin alam ang puwersa ng pulis sa labas, patay din tayo pag tumakas tayo. Alam kong mapanganib ito. Pero, wala na tayong ibang pagpipilian. Anong klaseng trabaho yan? Ako, bago lang ako. Unang beses ko pa lang ito. Sinong nagturo sa iyong gumawa niyan? Ang dami mong ginawang kalokohan. Anong gagawin natin ngayon? Tama. Mga bagong dating. Hindi mo kaya ang mga yan. Kung hindi mo maabot ang kota ngayon, babawasan ng puntos ng buong grupo namin. Kapag napurnada mo ang pagbawas sa sentensya ko, papatayin kita. Anong ingay yan? Akala mo ba hindi namin naririnig? Pulis. Ang babaeng ito, ang daming ginagawang depektibo. Kaya pala natatagalan ang trabaho namin, Oo. Ganyan siya magtrabaho. Paano tayo makakapagpasa ngayon? Kapag hindi tayo nakapagpasa, lahat tayo mababawasan ng puntos. Iminumungkahi ko na magpuyat siya ngayong gabi para mag-overtime. Magtrabaho ka rito. Pag hindi mo natapos, huwag kang matulog. Di ba? Oo, pagtrabahuhin niyo siya ng overtime. Pulis, ako, sige po. Dahil sa personal na problema, kailangan magsimula ulit ang buong team. Malaki ang ginawa mong gulo, alam mo ba? Mamayang gabi, huwag kang kakain o matutulog. Kailangan mong tapusin ang trabaho para sa akin. Anong tinitingin-tingin mo? Anong tinitingin-tingin mo? Magtrabaho ka na.
Binatang Tien. Ulat ng DNA mula sa kulungan. Naipadala na po lahat, pero napakarami ng mga sample. Tinatayang mamayang gabi pa malalaman ang resulta. Mga walang silbi. Mag-imbestiga kaagad kayo. Opo. Naglakas loob pang gumawa ng kalokohan sa kulungan ko. Sabik na akong malaman kung sino ang walang hiyang yun. Tawag ng mga pangalan. Dolphy, huwag mo akong lolokohin. Talaga bang ligtas na nakabalik ang nanay ko? Baka hindi mo ako paniwalaan. Ngunit hindi mo maiwasang maniwala sa iyong ina. Hindi ba 3 kayo sa kwarto ninyo? Bakit kulang kayo ng isa? Nasaan na yung isa? Bilisan mo't sabihin mo sa akin ang totoo. Ulat sa pulis. Kagabi, pagkatapos magtrabaho ni Garcia, hindi na siya umuwi. Hindi rin namin alam kung saan siya nagpunta. Ulat. May isang preso sa kwarto 403. Wala sa loob ng kwarto. May isang preso sa kwarto 403. Wala sa loob ng kwarto. Hanapin niyo agad kung nasaan. May isang preso sa kwarto 403. Wala sa loob ng kwarto. Hanapin niyo agad ang tao. Kwarto 403. Hindi na kailangang hanapin. Ang preso sa kwarto 403 ay pinarurusahan. Nagtatrabaho siya sa pagawaan. Binabantayan ko siya. Nawawala na. Magulat. Agarang abiso. Ay lockdown agad ang buong kulungan. May tumakas mula sa kwarto 403. Hanapin ninyo agad. Magulat. Emergency alert. Ay lockdown agad ang kulungan. Ang room 403 ay mayroong pagtakas ng bilanggo. Young Master Tien.
Narito ang pinakabagong resulta ng pagsusuri. Young Master Tien, may problema. May tumakas na babaeng preso. Ano? Ipinagbigay alam ko na sa himpilan ng pulis. Pakilyusan ang lahat ng mga pulis para hulihin ang takas na kriminal. Tang Zidan. Young Master Tien, narito ang personal na impormasyon ng takas na bilanggo. Ang pangalan niya ay Lai Hong. Siya ay isang bagong preso. At sinintensyahan ng 25 taon dahil sa pagnanakaw. Walang asawa, walang anak. Walang kahit anong ugnayang panlipunan. Lai Hong. Mga walang silbi talaga kayo. Nasaan ang nawawala? Sa loob ng 3 minuto, ninyo pa rin malaman. Kung gayon, umalis na kayong lahat sa harapan ko. Nakuha ko na. Paano makakatakas ang isang bagong dating? Bago bumalik si Young Master Tien, dapat imbestigahan ang dahilan. Kung hindi, tapos na tayong lahat. Pulis, anong nangyayari? Bakit ka nandito? Bakit naging ganyan ang CCTV? Nasaan ka noong nagpapatrolya ang mga gwardya? Ang lakas ng alarm. Wala ka bang narinig? Inaantok lang talaga ako. Sandali lang akong umidlip. Natatakot akong pag-alitan mo ako sa catamaran. Ginalaw ko lang ang CCTV. Tungkol sa pagpapatrolya at alarm. Siguro po nakatulog ako ng mahimbing. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang maging tamad? Gusto mong maging tamad, no? Sige, pagtatrabahuhin kita ng husto. Anong nangyayari? Young Master Tien, Young Master Tien, palagi naming pinangangalagaan ang aming posisyon. Hindi makakatakas ang babaeng ito. Nagtatago lang dito ang babaeng ito para matulog ng matagal. Ang ingay-ingay pa niya. At ginawa pa tayong katatawanan. Ang dami nating inaksayang tao. Ano sa tingin mo ang dapat na parusa niya? Nagtago siya dito para matulog. Natulog lang naman siya ng matagal. Hindi naman ito malubhang paglabag sa disiplina. Kung ganun, hindi na kailangang parusahan. Mas mabuti pa na. Ako na ang maghatid sa kanya sa impyerno. Binatang Tien, Binatang Tien. May balita po mula sa laboratorio. Sabi po nila, may resulta na ang DNA match. Malapit na po ang report ng pagsusuri.
Ibinibigay ko sa'yo yan dahil maganda ang gising ko ngayon. Ipalagay na nating swerte ka. Sa susunod, huwag mo nang uulitin yan. Dalhin niyo siya sa kwarto niya. Lad ka rin niyo. Inay, ang sugat niyo. Ayos lang ako. Gas-gas lang to. Hindi ako nabaril. Hindi ako nakulong. Malaking swerte na nga ito. Sige na. Huwag ka nang mag-inarte. Nakita mo na ba? Tang Zidan. Young Master Tien, dumating na ang resulta ng DNA test. Natuntun ko na kung kanino ang dugong nakita. Lai Hong. Ang babaeng ito, gumawa ng ganitong kalaking gulo. Akala niya siguro, mga tanga tayo. Paano mo siya parurusahan? Siya na naman. Mali. Hindi si Lai Hong ang babaeng yan. Nakita ko na siya. Young Master Tien, may mahalagang impormasyong nadagdag ang lab. Ang death row inmate na si Roses sa room 403 at si Lai Hong. Pareho sila ng genetic profile, type ng dugo, at halos 99.9% na magkapareho ang iba pang indicators. Posibleng ina ni Roses si Lai Hong. Ibig sabihin, naiintindihan ko na, parang pamilyar ang babaeng ito. Hindi pumapatay ng tao ang anak ko. Depensa sa sarili lang ang ginawa ng anak ko. Tandaan mo yan. Sisiguraduhin kong magdurusa ka. Ang ibig mong sabihin ay, hindi naman talaga siya si Lai Hong. Iyan lang ang kanyang ginagamit na pagkakakilanlan. Ang totoo, siya ang tunay na ina ni Roses. Siya si Garcia. Garcia. Gusto mo akong makipaglaro? Magtrabaho ka ng maayos. Hindi mapasok. Pumasok na. Hindi mabuksan.
Hindi ito yun. Nabuksan na ang kandado. Talagang nabuksan na ang kandado. Pulis. Bilisan nyo. Bakit ka nandito? Ang dahilan kung bakit ako nandito. Siyempre, para kausapin ka at ang nanay mo. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Hindi ka makakapunta dyan. Kunin mo yung susi, bilisan mo. Nabali yung susi. Ganyan ka ba kita-kat sa akin? O natatakot kang makita ko ang nanay mo? Kung hindi mo ako mapasaya. Mamayang gabi, tatawag ako ng 2 lalaki. Dalhin ko kayong dalawa ng nanay mo sa pahingahan. Pagdating ng oras na yun, maglaban kaya tayo. Magmamakaawa ka sa akin na patawarin kita. O ang nanay mo ang magmamakaawa sa akin na patawarin ko siya. Garcia, kaya mo yan. Maging mabait ka. Nanay. Sa pagkakataong ito, hayaan mo akong protektahan si nanay. Kalma ka lang. Kung pupunta ka roon, hindi mo rin siya mailigtas. Mapapahamak ka rin dahil sa kanya. Rose says. Huwag kang magsalita. Siyang nahatulan ng kamatayan, Roses. Dahil sa pananakit sa tagapamahala ng kulungan, ipapataw ang parusang solitaryo. Ang tagal ng parusa ay hanggang 24 na oras bukas. Bitiin. Solitaryo.
Dapat ka nang sumuko, solitario. Nasa solitary confinement si Roses. Kamatayan lang ang labas niya roon. Hindi mo siya maililigtas. Mag-iisip ako ng paraan, tiyak yan. Solitary confinement lang yan. Tiyak na makakaisip ako ng paraan. Wala na tayong oras. Hindi mo maililigtas si Roses. Garcia, alas 8:13 ng gabi bukas. Kailangan nating umalis sa cell na ito sa oras. Simulan na ang plano. Kapag hindi tayo nakaalis bago yun, malalaman na ang pagtakas natin. Pareho tayong papatayin on the spot. Naghihintay pa rin ang anak ko sa ospital. Hindi ko kaya dahil sa anak mong bilanggo. Kahit 1 minuto, 1 segundo lang ang maantala. Wala akong pakialam. Sinasabi ko sa iyo. Pumasok ako sa kulungang ito. Dahil sa anak ko. Kung hindi ko mailigtas si Roses, hindi ako aalis kahit saan. Buhay ng anak ko. Hindi ba buhay ng tao yun? Garcia. Uulitin ko sa'yo. Makinig kang mabuti. Nasa solitary confinement na si Roses. Hindi na siya makakalabas, hanggang sa bitayin siya. Naiintindihan mo ba? Nanay. Ang totoo, alam ko na. Ang katapusan ng kwentong bayan na yun. Hindi kailanman kapareho ng ikinwento mo. Ang katapusan ng kwento, makakatagpo ng kamayan ng nanay. Nagmamakaawa siya sa kamatayan, at ipapalit ang buhay niya para iligtas ang kanyang anak. Ipinakita ng ang kamatayan sa ina ang 2 landas ng kapalaran. Kung aalis ang bata sa mundo, mapupunta ang bata sa paraiso. At mabubuhay ng masaya. Kung babalik ang bata sa mundo, mawawala sa kanya ang kanyang ina, at habang buhay siyang walang masasandalan, at mamuhay sa isang miserableng buhay. Ang kamatayan ay pinapili ang ina. Ngunit naunawaan ng ina. Gaano man niya ito ikalungkot. Sa sandaling ito, wala na rin siyang ibang pagpipilian. Kinaumagahan. Nagising ang ina mula sa panaginip na ito. Ang bata sa higaan. Hindi na siya humihinga. At sa labas ng bintana, sumisikat pa rin ang araw na parang walang nangyari. Inay. Maraming salamat po sa lahat. Pero kailangan mo pong magpatuloy sa buhay. Dito na lang po matatapos ang ating kwento. Imposible. Talaga bang hindi mababago ang kahihinatnan? Hindi ko ba talaga may iligtas si Roses? Ayon sa layout, lahat ng mga bantay, maghanda sa pakikipaglaban. Lahat ay tumutok sa grid sa timog kanlurang sulok. Oo, Young Master Tien. Isang grupo ng mga inutil at mababang tao.
Gusto nyo pang tumakas sa kulungan ko. Ngayong gabi, lilipulin ko kayong lahat. Roses. Nanay. Bakit po nangyari to? Wala nang oras. Tara na. Sige, tara na. Tara na, nanay. Mauna ka na kay Dolphy. Pinapaubaya ng nanay mo ang oras para sa atin. Mauna na tayo. Nanay. Ang bilis naman natapos ng laro. Nakakabagot. Barilin sila. Magpalit ng pagkakakilanlan. Sadyang gumawa ng krimen para makulong. Pagkatapos ay ikinulong kasama ng iyong anak na babae.
Sa iisang selda. Ang laki naman ng binubuo mong plano. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? What? Kung ano ang gusto kong gawin. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Gusto kong maranasan mo ang impyerno sa lupa. Nakalimutan mo na ba? Kapag nakita mo si Manager Tien, dapat kang tumayo ng tuwid. Hindi mo ba alam ang mga patakaran dito sa kulungan? Tingnan mo, hawak niya ang tiyan niya. Sabi ko sa'yo, tumayo ka ng tuwid. Bilisan mo. Gusto mong maranasan ko ang impyerno sa lupa, pero hindi mo alam kung ano ang mabuhay na parang patay. Ayos lang. Hintayin mo lang na mamatay ang anak mo. Mayroon ka pang 25 taon sa kulungan. Ang kabuoang parusa mo ay 9,300 araw. Unti-unti kong sasabihin sa iyo kung ano ang mabuhay na parang patay. Ano sa tingin mo? Anong dahilan para ang isang inay mabuhay na parang patay? Namatay ang anak niya. Tapos nilate pa siya. At pinatay siya. Nasa harapan mo mismo ang nagpahirap sa anak mo. Pero ang mga basurang tulad mo, hindi ako kailanman magagalaw. Magpapasikat ako sa harap mo magpakailanman. Pagkatapos, magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Hanggang sa mamatay ang anak mo. Siguro mamimiss mo siya ng sobra, ano? Pero huwag kang matakot, uulitin ko ang ginawa ko sa anak mo. Sa mismong katawan mo. Para ma-enjoy mo ang 9,300 araw na pinakamasaya. Ang tapang naman. Dolphy, lumabas ka na. Dali. Sige, sabihin mo. Si Garcia at ang anak niya. Paano sila tatakas? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Hindi mo kailangang magpanggap na tanga sa akin. Hindi mo rin kailangang itanong kung paano ko nalaman yon. Ang kailangan mong gawin ay magtapat sa akin. Una, wala akong alam tungkol sa pagtakas nila. Pangalawa, kahit na may alam ako, kailangan ko pa bang sabihin sa iyo? Babawasan ko ang sentensya mo. Ipinapangako ko sa iyo, ito ay, hindi ako kailanman nagtitiwala sa kahit sino. Hindi ka nagtitiwala sa kahit sino. Kung gayon, bakit ganyan ka magtiwala kay Garcia? Anong ipinangako niya sa iyo? Tapos ipinagtatanggol at sinusuportahan mo pa siya, para isakatuparan ng plano niyang tumakas sa kulungan.
Huwag mong kalimutan ng isang bagay. Ginawa ito ni Garcia para iligtas si Roses. Isa ka lang naman piyesa sa laro ni Garcia. Ngayon, nabuko na ang plano nila. Kaya nagtataka ako. Ano kaya ang susunod na gagawin ni Garcia? Sulit ba yan sa katapatan mo? Wala akong pakialam. Pumasok ako sa kulungang ito para iligtas ang anak ko. Kung hindi ko may iligtas si Roses, hindi ako aalis kahit saan. Anong balak mo? Bakit mo ginagawa ito? Nalilito ka na ba dahil matagal kang nakulong? Anak mo yan. May taning na ang buhay niya dahil sa cancer. At pati ang dating asawa mo. Dahil sa yaman ng mga Chu. Itinago niya ang anak mo. At ayaw niyang ipagamot ang bata. Kasalanan ko ang lahat. Ako mismo ang gumamit ng koneksyon ng mga tiyen. Para hanapin ang anak mo. At dalhin siya sa pinakamagandang ospital. May leukemia ang anak mo. Ako ang naghanap ng pinakaangkop na donor ng bone marrow para sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung ano ang gusto ko. Gusto kong iligtas si Baobao. At si Baobao ang anak mo. Pero, kaya kong iligtas ang buhay niya. Kaya ko rin siyang kitilin. Sabi ko. Sinabi mo na ba sa kanya ang lahat? Sinabi ko na ang lahat. Magaling. Maghanda para sa susunod na hakbang. Pero hindi ko maintindihan. Bakit mo sinabi kay Tien Ko ng buong katotohanan? Ang susunod mong plano. Talaga bang gagana yon? Gagana kaya ang plano? Hindi ko rin sigurado. Sumusugal ako. Hindi lang silang dalawa ang gustong tumakas. May mga iba pang preso. Pero kung sino mismo, at sa anong selda, hindi sinabi sa akin ni Garcia. Ang alam ko lang, 13 minuto pasado alas 8 ng gabi sa Makalawa, magpapatay kuryente sila sa kulungan. Tapos sabay-sabay silang lalabas mula sa iba't ibang selda, magtipon sa bakod sa labas ng kanlurang timog na tarangkahan, lampasan ng bakod na may kuryente, at tumakas sa kulungan. Base sa pagkatao ni Tien Con, pagkatapos niyang malaman ng peking balita natin, siguradong hindi siya kikilos agad. Pipiliin niya ang oras na tatakas tayo. Para hulihin tayo. Sa pintuan sa Timog Kanluran. Kaya kailangan nating iliga si Tien Con. Para magbago ng ruta ng pagtakas. Magbago ng ruta. Pero sabi mo, 10 minuto lang ang brownout. Ang pinakamaikli at pinakamabilis na daan ay mula sa selda papunta sa pintuan sa Timog Kanluran. Ngayon mo pa naisip magpalit ng ruta. Kung gayon, saan tayo pwedeng tumakas?
Anong klaseng sasakyan ang susando sa atin? Sasakyang pang off-road. Ipabatid sa kanila. Palitan ng ambulansya. Sige. Paano naman si Roses? Nakakulong pa rin siya sa selda. Paano mo siya ililigtas? Ang tanging hadlang sa selda ay ang padlock na may code sa pinto. Gusto kong sirain ang padlock na may code sa pinto. Imposible. Napakahirap niyan. Pero, hindi naman imposible. Pwede ba kitang tanungin? Sige, magtanong ka. Iniligtas ni Tian Ko ng anak mo, at nangako siyang babawasan ang sentensya mo. Pwede kang sumunod sa kanya. Malapit ka nang makalabas at makapiling ang pamilya mo. Pero hindi mo yun pinili. Bakit mo ako piniling paniwalaan? Sasabihin ko sa iyo, ako ay isang taong hindi kailanman naniwala sa kahit sino. Pero naniniwala ako sa determinasyon ng isang inang gustong iligtas ang kanyang anak. Roses, ngayong gabi ang huling hapunan mo. Ayon sa regulasyon ng kulungan, maaari kang pumili ng ulam. Tingnan mo. Sir, hindi ko po gusto yan. Gusto ko lang makita ang nanay ko minsan. Nakikiusap po ako. Gusto ko lang pong makita ang nanay ko sa huling pagkakataon. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Pero mayroon kasing malinaw na patakaran ang kulungan. Sa panahon ng iyong pagkakulong, ipinagbabawal kang makipagkita sa ibang mga preso. Ngunit mayroong nakasaad sa batas, na ang isang nahatulan ng kamatayan bago bitiin, ay maaaring payagang makita ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Nakikiusap ako sa inyo. Hiling ko lang na batiin niyo ako. Nakikiusap ako sa inyo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nakikiusap ako, hayaan mo akong batiin ang nanay ko. Roses. 1 minuto lang, bilisan mo ang sasabihin mo. Roses. Huwag kang matakot. Nangako na si nanay sa'yo. Lagi akong nasa tabi mo, anak. At poprotektahan kita. Sige na, sige na. Umuwi na tayo. Kailangan ni Roses ng medical check-up. Huwag kang sisuko.
Shoot! Tigil. Itigil ang putukan. Bitawan niyo ako. Ano? Sinabi ko na. Sisiguraduhin kong magdurusa ka. Young Master Tien, Young Master Tien. Okay ka lang ba? Magulat, tumawag ng ambulansya. Nasugatan si Young Master Tien. Inuutusan kong i-lockdown ng buong kulungan. Gusto nilang tumakas. I-lockdown agad ang kulungan. Hanapin at hulihin ang mga takas. Ulat, ulat, nasugatan si Young Master Tien. Tumawag agad ng ambulansya. Gagawin ko po agad. MH Prison. Kailangan namin ng ambulansya. Bilisan nyo. Katatapos ko lang magbaba ng telepono. Nandyan na ang ambulansya. Ang bilis naman. Nakakuha ko ng emergency call. Ikaw ba ang tumawag? Siguradong may tumawag sa loob. Wala nang oras. Papasukin niyo sila. Mas importante ang iligtas ang buhay. Buksan niyo. Ano ba ang plano mo sa huli? Huwag kang magmadali, malapit nang dumating ang tutulong sa atin. Pulis, paano makapunta sa bakod sa timog kanlurang bahagi? May natanggap akong emergency. Kumanan sa unahan. Magbihis ka na. Nasaan ang nanay ko? Dolphy, aalis na tayo ngayon. Pumunta muna tayo sa Southwest Gate. Isuot mo yan, dali. Kailan darating ang ambulansya? Nasa panganib si Young Master Tien. Dolphy, nasaan ang nanay ko? Dolphy, may sulat na dumating galing sa labas.
Malapit na talaga ang ambulansya. Mayroon na lang tayong 2 minuto. Kapag dumating sila, tiyak na mabubunyag tayo. Dolphy. Nasaan ang nanay ko? Siguro hindi na nakalabas ang nanay mo dito. Anong sinasabi mo? Ipinangako ko sa nanay mo na ilalabas kita ng ligtas. Ialay ng nanay mo ang buhay niya. Para sa pagkakataong makaligtas tayo. Anong sinasabi mo? Hindi maaari. Kailangan ko siyang hanapin. Bitawan mo ako, Roses. Kumalma ka. Kailangan kong hanapin si nanay. Kumalma ka. Mula nang pumasok ang nanay mo sa kulungang ito, hindi niya binalak na makalabas ng buhay dito. Ngayon kung hahanapin mo siya, mawawalan lang ng saysay ang lahat ng pagsisikap niya. Roses, ang kaya mo lang gawin ay mamuhay ng maayos. Para hindi masayang ang ginawa niya. Pulis, buksan niyo ang pinto. Buksan niyo, buksan niyo. Report. 2 minuto na lang, darating na ang ambulansya. Kumpirmahin ng gate security ang plaka ng sasakyan. Kakaibaba ko lang. Andyan na agad ang ambulansya. Ang bilis naman. Hindi ambulansya yan. Pulis, anong ginagawa mo? Nakatigil. Itaas ang mga kamay mo. May posibilidad na tumakas ang sospek. Kailangan ng karagdagang pulis sa Southwest Gate. Hinihiling ko sa mga nasa loob ng sasakyan na bumaba. Bibilang ako mula 1 hanggang 3. Dalhin mo si Roses palabas. Ako na ang bahala sa kanila dito. Pakiusap, alagaan mo si Baobao para sa akin.